magical singer. Sound check. One. Sound. Hello. Lahat po ng pandangguhan, pwede na po kayong lumipat sa kabilang bakuran po. Mag-uumpisa na po tayo. Wala pong pandangguhan dito sa bisita. Lahat po ng pandangguhan na nasa loob ng bisita, pwede na po kayong lumipat sa kabilang bakuran po. Ang kabataan ng Pulong Gubat, Katandaan, Kabataan ng Bisal Santo Niño, Katandaan ng Bisal Santo Niño, Kapatiran ni Maria, sa kabilang bakuran na rin po tayo. Kung meron pa pong mga pandangguhan sa loob ng bisita, sa likuran, maaari na po kayong pumunta sa kabilang bakuran po. Yung po mga banda ng musiko po natin, humanda na po para sa paglabas ng Mahal na Birhen. Nakikiusap po kami sa lahat po ng motor sa loob ng bisita. Maaari po pakilabas na po muna. Wala pong motor sa loob ng bisita dahil ipapasok ang Mahal na Birhen. Ang karosa po ng Mahal na Birhen na ipapasok. Makiusap po kami sa lahat ng may-ari ng motor. Makiusap kami sa Marshal. Stop na po ng pagpaparaan ng kahit motor po sa harap ng bisita. Kung sino man po yung may-ari ng dalawang motor dito sa may loob ng bisita, pakilipat na lang po muna.
Hello. Kung sino po yung may-ari ng Honda Click, plate number W4246F, na kulay pula, nandito po sa loob ng bisita. Kung maaari po, pakalipat po muna. Uulitin ko po, Honda Click, color red, plate number W42467. Ayan, binubuhat na po, ipaparapol na po ng mga marshal. Ayan. Yung po sana, kayo po, maaari rin po yung mga nakaupo sa gate, madadaanan po kayo dyan ng prosesyon. I-open po natin yung gate kasi marami po yung papasok. Papasok po kasi yung karosa ng Mahal na Birhen. Pasensya na po muna, mamaya na lang po. Lahat po ba ng pandangguhan, nakalipat na po ba? Pandangguhan ng San Pedro, dun po tayo sa kabila. Lahat po ng pandangguhan na nasa bisita, lipat na po muna kayo sa kabilang bakuran. Tinatawagan ko po ang banda ng Mosico, Banda 19 at ang Municipal Band. Nasa na po ba kayo? Sa kabilang bisita na lang din po tayo. Muli po, tinatawagan ko po ang Banda 19 at ang Municipal Band. Mag-uumpisa na po tayo. Doon po kayo pumuesto sa likod po ng karosa ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Lahat po ng pandangguhan kasali po sa kabila. Makikisuyo na po ako saglit. Kasama po kayo sa paglabas po ng Mahal na Birhen. Mag-uumpisa na po tayo. Yung po dalawang banda ng Mosico, sa likod po kayo ng Mahal na Birhen po. Ang karo po ng Mahal na Birhen nandito po sa likod. Kuya, Banda 19, sa likod po kayo. Formation na po tayo para po makapag-umpisa na po.
tamis-tamis na magintalang kabay sa kadiliman. Kaming lahat ay nagpaampon sa'yo, mga anak mo, kapatid ni Kristo. Mahal na Birhen Lourdes, aming pinagkasing, kami ay tumawid ng pagpupuri. Ave, sino bang sa'yo'y dumadalangin? Lubat ka itong dinidinig. Reyna pinaglihim walang sala, paspasan kami ng iyong biyaya. Itong tanging hiling sa amin ay kalikhan, yari, kasalanan, matyagang. Kasi gawa para yung ma-control namin to eh. Di ba? Parang 30 mahigit pa lang daw. Oo. Ay magsisimula na, di ba? Check. Hey, hey, two. Sound. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para po sa formal na pagbubukas ng ating ika-26 na taong Grand Marian Procession ay malugod po naming inaanyayahan ng lahat na magtipon-tipon sa harap ng ating bisita. Masaya natin sir. Kasi meron pa tayong gusto rin nababasahin habang naman. Simulan ko na dito. Pag siguro pag ating sabay-sabay na saksihan ang paglabas ng ating pinipintakasing mahal na ina, ang Nuestra Señora de Lourdes de Bustos. Taong 1933 ay nagsimula ang debosyon para sa mahal na birhen sa San Pedro Bustos, Bulacan. Si Flaviana o kilala bilang si Nana Ake, ang taong nasa likod at nagpasimula ng debosyong ito. At magpasa hanggang ngayon, ay patuloy tayong nagsasama-sama para sa pagpupugay at pamimintuho sa Kanya. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva!
Ang krus at seryales sa prosesyon ay isang bahagi ng tradisyonal na mga prosesyon sa ilang mga katolikong okasyon at pagdiriwang, lalo na sa mga parokya na sumasailalim sa tradisyong katoliko. Atin din pong saksihan ang pagpasok ng mga ginang ng Lourdes 2025. Hindi naman. Hindi ba? Hindi ba yung sa sound stop? Muli ay ating saksihan ang mahal na Birhen sa Lourdes ng Bustos. 73 taong kapistahan.
Taong 1933 nang magsimula ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes sa Bustos. 73 taon na ang nakalilipas nang sinimulan ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen. Flaviana Perez o mas kilala sa tawag na Nana Ake, ang taong nasa likod ng debosyong ito, na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pang nagtitipon-tipon ang mga deboto tuwing 11 ng Pebrero at ipagdiwang ang kanyang kapistahan. Hanggang sa taong 1975, sa paglisap na nandong ito, ay ipinagpatuloy pa rin ang kanyang pamilya at Birhen ng Lourdes, kung kaya't patuloy na dumarami ang mga mananampalataya sa mahal na Birhen magpasa hanggang ngayon. Taong 2000 ay ginanap ang kauna-unahang Marian procession na iniluhukan ng ilang imahe ng mahal na Birhen. Sa paglipas ng maraming taon, unti-unting umusbong at dumami ang nakikilahok sa Marian procession. Tinuturing na isa sa mga pinakamahabang Marian procession na nait sa bayan Bustos. At ngayong taong ito sa ika-26 na ng pagsasagawa ng Marian procession. Nuestra Señora de Lourdes de Bustos, Ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva! Sabay-sabay po nating awitin ang Salve Regina. Gementes et plentes, in ac lacrimarum
Atin po ngayong saksihan ang pagpasok ng sagisag ng bandila ng Pilipinas at ang sagisag bayan ng Bustos. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa punto pong ito ay ating tinatawagan si Police Senior Master Sergeant Liman Madera Jr. Let the 26th Grand March of Nuestra Señora de Lourdes Chapel, San Pedro Bustos, Bulacan in the modern times, in honor of our patrons, the Nuestra Señora de Lourdes, commence. Maraming salamat po, Police Senior Master Sergeant Liman Madera Jr. Ang unang karosa, si San Pedro Apostol. Si San Pedro Apostol ay isa sa 12 apostol ni Jesus at itinuturing na unang pinuno ng simbahang Kristiyano. Dati siyang mangingisda na tinawag ni Jesus upang maging mangingisda ng mga tao. Kilala siya sa kanyang matibay na pananampalataya, bagaman minsan niyang ikinaila si Jesus bago ang pagpapako sa krus. Sa kabila nito, siya ay pinatawad at naging mahalagang tagapagpalaganap ng Kristyanismo. Itinuturing din siyang unang papa ng simbahang Katolika. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Ito po. Ang imahen po ni San Pedro Apostol ay sa pamangangalaga ng pamilya de Leon buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Si San Jose Esposo ni Maria ay ang ama-amahan ni Jesus at tagapangalaga ng banal na pamilya. Isa siyang karpintero na kilala sa pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, mapagkumbaba at tahimik na lingkod. Bagamat kakaunti ang nabanggit tungkol sa kanya sa Biblia, ipinakita niya ang malaking pananagutan sa pagpoprotekta at pag-aaruga kina Maria at Jesus. San Jose Esposo ni Maria, Ipanalangin mo kami.
Ito po ay nasa pangangalaga ni Ginang Virginia Funami at sa alaala ni Ginang Mea Ramos at pamilya mula sa San Pedro Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Karo bilang 3, ang banal na krus. Ang banal na krus ay sumisimbolo sa krus na pinagpakuan kay Hesus Kristo upang tubasin ang sangkatauhan sa kasalanan. Ito ay tinutukoy na banal na tanda ng sakripisyo, pag-ibig at kaligtasan sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil sa kanyang paghihirap at kamatayan sa krus, karoon ng pag-asa ang mga tao sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang banal na krus ay ginagalang at dinarasal bilang paalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang imahe ng Banal na Cruz ay nasa pangangalaga ng SPPC ng Tanawan, buhat sa Tanawan, Bustos, Bulacan. Nuestra Señora de Lourdes, Our Lady of Lourdes, ay isa sa pinakasikat na titulo ng mahal na birhen sa buong mundo. Ito ay hango sa serye ng 18 pagpapakita o aparisyon ni Maria sa isang 14 na anyos na batang babaeng si Bernadette Soubirous noong 1858 sa Lourdes, France. Ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Eric Salinas, buhat sa Subic, Baliwag, Bulacan. Nuestra Señora de Lourdes, Ipanalangin. Maraming salamat. Dumadaan po sa ating harapan kaagapay ng Nuestra Señora de la Divina Pastora, ang kawan ni Divina Pastora. Ang Nuestra Señora de la Divina Pastora o ang Birheng Maria bilang banal na pastol ay isang titulo ng mahal na Birheng Maria na inilalarawan siya bilang mapag-arugang pastol ng mga kaluluwa. Sumasagisag ito sa kanyang malasakit, paggabay at pagprotekta sa mga mananampalataya patungo kay Jesus, ang mabuting pastol. Karaniwan siyang inilalarawan na may hawak na tupa, tanda ng kanyang pag-aaruga sa bayan ng Diyos. Ang debusyong ito ay kilala sa iba't ibang bansa kabilang sa Pilipinas, kung saan siya ay ginagalang bilang mapagkalingang ina at tagapagtanggol ng pananampalataya. Nuestra Señora de la Divina Pastora. ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ng samahan ng Mama Mary's Flock Charismatic Movement, buhat sa parokya ni San Agustin, Baliwag, Bulacan. Beata Maria Virgo Pordelones ay isang titulong Latin para sa mahal na Birheng Maria na nangangahulugang pinagpalang Birheng Maria na nagdadalamhati. Sa tradisyong Katoliko, ito ay kumakatawan sa pakikiisa ni Maria sa paghihirap at kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang imahe ng Beata Maria Virgo Pordelones ay nasa pangangalaga ni Ginang Maria Carmen Santos, buhat sa Baliwag, Bulacan. Beata Maria Virgo Pordelones. Panalangin mo kami. Maraming salamat po. Sinusundan po ito ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Orani. Ito ay isa sa pinakamahalaga at pinakadinarayong imahe ng Birhen sa gitnang Luzon. Siya ang reyna at patrona ng buong lalawigan ng Bataan. Tinatawag din siyang Birhen Milagrosa ng mga taga-Bataan. Maraming kwento na ang imahe ay nakikitang naglalakad sa mga bukid o dalampasigan dahil sa mga damo o amos na nakikita sa kanyang laylayan upang bantayan ang kanyang mga anak sa Orani.
Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Orani, Ipanalangin mo kami. Ang aming pong pasasalamat kina Ginoong Edelmar Santos at pamilya, buhat sa Kapihan San Rafael, Bulacan, sa inyong pakikiisa. Ang La Niña Maria o Virgen Niña. Ito ay debosyon sa pagkabata ni Maria. Ayon sa tradisyon ng simbahan, hango sa mga unang kasulatan, ang mga magulang ni Maria na San Joaquin at Santa Ana ay matanda na at baog. Ang pagsilang ni Maria ay tinuturing na isang malaking himala. Sa edad na tatlong taon ay inialay siya sa kanyang mga magulang sa templo sa Jerusalem upang doon lumaki at maglingkod sa Diyos. La Niña Maria, ipanalangin mo kami. ang aming pasasalamat kina Binibining Bea Natalia Bartolome at Ginoong Christian Guevara at pamilya, buhat sa poblasyon Bustos, Bulacan, sa inyo pong pakikiisa. Nuestra Señora de Lourdes, ito ay isa sa pinakasikat na titulo ng mahal na birhen sa buong mundo. Ito ay hango sa serye ng 18 pagpapakita o aparisyon ni Maria sa isang 14 na taong batang babae na si Bernadette Soubirous taong 1858 sa Lourdes, France. Nuestra Señora de Lourdes, Ipanalangin mo kami. Ang amin pong pasalamat kay Ginang Lisa Desiderio at pamilya, buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan, sa inyong pakikiisa sa ating Grand Marian Procession. Ating saksihan ang pagpasok ng mga mananayaw buhat sa pandangguhan ng Kulyanin. Ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Culyanin ay isa sa mga natatangi at mahalagang debosyon sa lalawigan ng Bulacan. Ang kanyang dambana ay matatagpuan sa Barangay Culyanin, Plaridel, Bulacan. Ang imahe ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Culyanin ay inaagapayan ng mga kamarero buhat sa Barangay Culyanin. Gayon din po ang aming pasasalamat sa SPPC ng Culyanin, buhat sa Plaridel, Bulacan, sa inyong pakikiisa. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Culyanin, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Lourdes, ngayong araw, February 11, ay ang mismong araw ng kapistahan ng Nuestra Señora de Lourdes. Ito rin ay kinikilala bilang World Day of the Sick o pandaigdigang araw ng mga may sakit dahil sa napakaraming himala ng paggaling na nangyari sa kanyang pamamagitan. Sa isa sa mga pagpapakita, inutusan ni Maria si Bernadette na humukay sa lupa at uminom ng tubig. Mula sa hukay na iyon ay lumabas ang isang bukal ng tubig. Hanggang sa kasalukuyan, milyong-milyong tao ang pumupunta sa Lourdes, France upang maligo o minom ng tubig na ito sa pag-asang gagaling sa kanilang mga karamdaman. Nuestra Señora de Lourdes, ipanalangin mo kami. Ang aming pong
Salamat kina Ginoong Nestor at Ginang Erlinda Cruz at pamilya buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan sa inyong pong pagkisa. Our Lady of All Nation, isang titulo ni Maria na nagmula sa mga pagpapakita sa Amsterdam, Netherlands sa pagitan ng taong 1945-59. Ang mga mensaheng ito ay ibinigay kay Ida Perdiman. Ang mensahe ng Our Lady of All Nations ay nakatuon sa pagkakaisa at kapayapaan sa buong mundo. Hinihiling niya na siya ay kilalanin sa ilalim ng titulong ito upang labanan ang kalituhan at pagkakahati-hati sa mundo. Ipagdasal ang banal na spiritu upang baguhin ang mukha ng lupa. Our Lady of All Nations, Ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ronnie Javier at pamilya mula sa poblasyon Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Our Lady of Hope. Ito ay isa sa nakakaantig na titulo ng mahal na Birhen sa gitna ng mga pagsubok, takot at kawalang katiyakan. Ang titulong ito ang nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may nakalaang magandang bukas. Tinatawagan siya ng mga taong may mabigat na pasanin sa buhay, mga naghahanap ng trabaho at may mga pinagdadaanan sa pamilya. Our Lady of Hope. pray for us. Ito po ay nasa pangangalaga ni Ginoong Wilfredo Miranda at pamilya buhat sa poblasyon Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. La Virgencita Niña Maria. Ayon sa tradisyon, noong si Maria ay 3 taong gulang pa lamang, ay dinala siya ni San Joaquin at Santa Ana sa Templo ng Jerusalem. Ito ay bilang pagtupad sa kanyang panata sa Diyos. Sinasabing kahit napakabata pa niya, umakyat si Maria sa mga hagdan ng templo ng mag-isa nang hindi lumingon sa kanyang mga magulang. Isang simbolo ng kanyang kabuong-buong pag-aalay ng sarili sa Panginoon. La Virgencita Niña Maria, Ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kyle Justin Martinez at pamilya mula sa San Rafael, Bulacan. Maraming salamat po. Nuestra Señora de la Rosa Mística, ang mistikal na rosas. Ito ay isang tanyag na debosyon na nagmula sa mga pagpapakita ni Maria sa Italia taong 1947 kay Pierina Gili, isang nurse. Ang titulong ito ay may malalim na mensahe para sa pagbabago ng loob, lalo na para sa mga pari at mga relihiyoso. Nuestra Señora de la Rosa Mística. ipanalangin mo kami. Ang aming po pasasalamat kina Ginoong Alfredo at Ginang Cristina Tadeo at pamilya, buhat sa poblasyon Bustos, Bulacan, sa inyo pong pakikiisa. Maraming salamat po. Nuestra Señora de la Merced, Ina ng Awa or Lady of Ransom. Ito ay isa sa pinakamatandang titulo ng mahal na Birhen na may nakapakagandang layunin, ang pagpapalaya sa mga bihag. Noong ikalabing-tatlong siglo, maraming Kristiyano ang dinakip at naging alipin sa Afrika. Noong gabi ng ika-1 ng Agosto, 1218, nagpakita ang mahal na Birhen ng sabay, ngunit magkahiwalay kina San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort at Haring Jaime I ng Aragon. Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ni Ginang Sita Villalon Garcia mula sa Talampas, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po.
Sinusundan po ito ng imahe ng Nuestra Señora de la Visitación de Piat o Ina ng Pagdalaw. Ito ay kilala bilang ang Reyna ng Cagayan at Ina ng Hilagang Luzon. Ang kaniyang dambana sa Piat, Cagayan ay isa sa mga pinakadinadayong pilgrimage site sa Pilipinas. Ang imahe ay dinala ng mga paring Dominiko mula sa Macau patungong Nueva Segovia sa Lalo, Cagayan taong 1604 upang makatulong sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Nuestra Señora de la Visitación de Piat. Ipanalangin mo kami ang aming pong pasasalamat sa Pamilya Cristobal, buhat sa Talampas, Bustos, Bulacan. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ang ina ng laging saklolo. Dahil ngayong araw ay Miyerkules, 11 ng Pebrero, napakagandang pagkakataon nito dahil ang Miyerkules ang tradisyonal na araw ng kanyang debosyon dito sa Pilipinas. Ang orihinal na imahe o isang icon na isang uri ng sining mula sa silangang simbahan o Eastern Church na itinuturing na bintana sa langit. Hindi lang ito drawing, bawat linya at kulay ay may katumbas na panalangin at teolohiya. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ng samahan ng ina ng laging saklolo at pamilya Reobaldo mula sa Talampas, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sinusundan po ito ng imahe ng Nuestra Señora Regina Martyrum o ang Malabirhen Reyna ng mga Martir. Ito ay isang marangal at makapangyarihang titulo ni Maria na nagbibigay-pugay sa kanyang katatagan sa gitna ng matinding paghihirap. Bilang Reyna ng mga Martir, hindi siya tinatawag na martir dahil siya ay pinatay para sa pananampalataya, kundi dahil sa martiryo ng puso na naranasan niya sa paanan ng krus. Ang titulong ito ay bahagi ng litanya ng Loreto. Kinikilala nito na bagamat hindi dumana si Maria ng pisikal na kamatayan bilang martir, ang kaniyang pakikiisa sa pasakit ni Jesus ay higit pa sa anumang pisikal na paghihirap, gaya ng hula ni Simeon. Isang patalim ang tatalab sa kaniyang sariling puso. Nuestra Señora Regina Martyrum, ipanalangin mo kami. Ang aming pasasalamat, Ginaginoong Obed de Leon at pamilya, buhat pa sa Subic, Baliwag, Bulacan, sa inyo pong pakikiisa. Ang Nuestra Señora de Antipolo, ito ay tanyag sa tawag na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Gaya na nabanggit natin kanina, siya ang reyna ng lalawigan ng Rizal at ating sandigan para sa kaligtasan ng bawat biyahe. Noong dinala ang imahe sa Pilipinas, ang bansa ay nakaranas ng ilang rebelyon at gulo. Sinasabing ang presensya ng Birhen ang nagpatahimik sa kaguluhan sa mga lugar na kanyang binisita. Nuestra Señora de Antipolo, ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ng Pamilya Sanchez, buhat sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat. Sinusundan po ito ng imahe ng Nuestra Señora del Santísimo Sacramento o Ina ng Banal-Banalang Sakramento. Ito ay isang titulong ibinigay kay Maria upang parangalan ang kaniyang natatanging ugnayan sa Eucharistia. Ang titulong ito ay opisyal na itinatag ni San Pedro Julian A. Mart, ang apostol ng Eucharistia at tagapagtatag ng mga Congregation of the Blessed Sacrament. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ipanalangin mo kami. Ang aming po pasalamat kay Ginoong Rene at Ginang Janet Polintan, buhat sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Atin po kayong saksihan ang pandangguhan ng Kulyanin, sulong ika-4. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba,
ina ng hapis ng turumba, ay isa sa pinakanatatangi at makulay na debosyong Maria sa Pilipinas na matatagpuan sa Pakil, Laguna. Ang debosyong ito ay hindi lamang tungkol sa luha at hapis, kundi tungkol sa isang masayang uri ng pananampalataya na ipinapahayag sa pamamagitan ng pag-awit at pagsasayaw. Ang salitang turumba ay mula sa parilalang natumba sa tuwa, dahil sa matinding kagalakan at padlundag ng mga tao nang makita ang imahen. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ni Binibining Alexandra Beatriz Polintan mula sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Dumadaan po sa ating harapan ng imahe ng Nuestra Señora de Gracia o Ina ng Gracia o Birhen ng Gracia. Ito ay isa sa pinakaunang titulong Marian na dinala ng mga misyonerong Agustino sa Pilipinas. Ang pangalang ito ay hango sa pagbati ng Anghel Gabriel, Gracia Plena o napupuno ka ng grasya. Ang pinakasikat na dambana ng titulong ito ay ang Nuestra Señora de Gracia Parish sa Guadalupe Viejo, Makati. Nuestra Señora de Gracia. Ipanalangin mo kami. Ang aming pasasalamat, Ginoong Siso at Tina Sanchez sa kanilang pakikiisa. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, ang ina ng pag-aliw at ng sintas. Ito ay ang mahalagang patrona ng mga Agustinian sa buong mundo at ang tanging patrona na tanyag na simbahan ng San Agustin sa Intramuros, Maynila. Ayon sa tradisyon, noong si Santa Monica, ang ina ni San Agustin, ay nagdadalamhati dahil sa pagkaligaw ng landas ng kanyang anak. Nagpakita sa kanya ang mahal na birhen na nakasuot ng itim na damit na may sintas ng balat sa baywang. Ibinigay niya ang sintas kay Santa Monica at sinabing sino mang magsuot nito ay tatanggap ng kanyang espesyal na proteksyon. Nuestra Señora de la Consolación y Corea. Ipanalangin mo kami. Ang aming pong pasal sa pamilya ni Ginang Seni de Leon sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Santa Iglesia Católica, pinagdalong sa lumesa tubig. Ang Birhen de las Angustias, o Birhen mga hapis o pighati, ay isa sa pinakamadamdaming titulo ng mahal na Birhen. Gamat katulad ito ng Mater Dolorosa, ang Angustias ay mas tumutukoy sa matinding sikip ng dibdib, pagkabalisa at hapis na naranasan ni Maria, lalo na sa sandaling kinuha ang katawan ni Jesus mula sa krus. Ang salitang angustia ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga takot at pag-aalala. Kasama natin ng isang inang nakaranas din ng pinakamatinding pighati at handa siyang yakapin tayo gaya ng pagyakap niya sa kanyang anak. Virgen de las Angustias. Ipanalangin mo kami. Ang aming pasasalamat kina Binibining Mitch Beatriz Malong, Felicissimo at Corazon Tolentino at Pilar Cruz Malong sa inyo pong pakikiisa. Ang Mater Dolorosa, ina ng hapis or Lady of Sorrows, ay marahil ang pinakakilalang titulo ng mahal na Birhen pagdating sa pagpapakita ng kanyang pakikiisa sa pasasakit ni Jesucristo. Ito ay isang debosyong tumagos sa puso ng bawat Pilipino, lalo na tuwing panahon ng mahal na araw. Ang opisyal na kapistahan ng Mater Dolorosa sa kalendaryo ng simbahan ay tuwing ika-15 ng Setyembre, ang araw matapos ang kapistahan ng pagpaparangal sa banal na krus. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat kay Teresita Cruz at pamilya, buhat sa Tanawan, Bustos, Bulacan.
Dolcissimo nombre de Maria, ang kabanal-banalang ngalan ni Maria, ito ay isang pagpupugay sa kapangyarihan at tamis ng pangalan ng ating ina. Tulad ng pangalan ni Jesus, ang pangalan ni Maria ay itinuturing na gamot sa kaluluwa at takbuhan ng mga Kristiyano sa oras ng panganib. Ang pagdagdag ng Purisima ay nagbibigay diin sa kaniyang pagiging imakulada, na ang kaniyang pangalan ay banal dahil siya ay walang bahid ng kasalanan. Sa mga litanya at dasal, ang pagbanggit sa kaniyang pangalan ay tinuturing na paraan upang palayasin ng masasamang espiritu at magdala ng kapayapaan sa puso. Dolcissimo nombre de Maria. Ipanalangin mo kami. Ang aming pasalamat kay Binibining Maria Alora Canto at pamilya, buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan, sa inyo pong pakikiisa. La Purísima Concepción de Santa Maria, ang kahanga-hanga at mapaghimalang birhen, pintakasi ng bayan ng Santa Maria, ang maningning na tala ng lalawigan ng Bulacan. Ito ang isa sa pinamakalagang patrona sa bayan ng Santa Maria, ang pinipintakasing imahe ng La Purísima Concepción, ang aming inang mapagkalinga. Lukuban mo kami ng iyong kalininisang balabal at huwag mong hayaang mawalay kami sa iyong anak at patuloy kaming gabayan sa landas ng kabanalan. Amen. Muli, ang La Purísima Concepción de Santa Maria, ang maningning na tala ng lalawigan ng Bulacan, Coronada. Ito po ay nasa pangangalaga ng De Jesus, Duhilag at Pamilya mula sa kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat po. Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de Maria, ang kalinis-linisang puso ni Maria. Ito ay isang titulong nagbibigay diin sa loob na buhay or inner life ng mahal na birhen. Ang kaniyang mga kagalakan, hapis at higit sa lahat, ang kaniyang wagas na pag-ibig sa Diyos Ama at sa kaniyang anak na si Jesus. Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de Maria, Ipanalangin mo kami. Ito po ay sa alaala ni Ginang Marcelina Bernardo at pamilya, buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Nuestra Señora de Fatima, ang mahal na birhen ng Fatima, isa sa pinakamaimpluwensyang aparisyon ng mahal na birhen sa modernong panahon. Ang kanyang mensahe ay nakatuon sa panalangin, pagsisisi at kapayapaan sa mundo. Nagpakita ang mahal na birhen sa 3 batang pastol na sina Lucia dos Santos at ang kanyang mga pinsan na sina Francisco at Jacinta Marto sa Cova, sa Iria sa Fatima, Portugal. O Jesus, patawarin mo ang aming mga kasalanan, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Amen. Nuestra Señora de Fatima, ipanalangin mo kami. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat kay Ginoong Crisanto at Ginang Alice Alcantara at pamilya, buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan. Nuestra Señora de Lourdes, nagpakita isa sa pinakasikat na titulo ng mga birhen sa buong mundo na kinikilala bilang patrona ng mga may sakit. Ang debosyong ito ay nagmula sa serye ng 18 pagpapakita ni Maria sa isang simpleng batang pastol na si Santa Bernadette Soberu taong 1858 sa Lourdes, France. Nuestra Señora de Lourdes, ipanalangin mo kami.
Ito po ay nasa pangangalaga ni Ginoong Richard Cruz at pamilya buhat sa San Pedro Bustos, Bulacan. Ang aming pong pasasalamat sa inyong pakikiisa. Nuestra Señora de Fatima. Nagpakita ang mahal na birhen sa tatlong batang pastol na sina Lucia dos Santos at kanyang mga pinsan na sina Francisco at Jacinta Martos sa Cova del Iria sa Fatima, Portugal. Mula Mayo 13 hanggang 13 ng Oktubre, 1917, tuwing 13 ng buwan. Noong 13 ng Oktubre, sa harap ng halos 70,000 katao, ang araw ay milagrong sumayaw, nagbago ng kulay at tila nahulog sa lupa. Ito ang naging patunay na totoo ang mga aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima. Nuestra Señora de Fatima, ipanalangin mo kami. Ito po ay sa alaala ni Ginang Remedios Alcantara Ramos at pamilya. Ang Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion o ang kalinis-linisang paglilihi ay isa sa pinakamahalagang dogma at titulo ng mahal na Birhen sa simbahang Katolika. Ito ay tumutukoy sa katotohanan na si Maria mula pa sa unang sandali ng kaniyang paglilihi sa sinapupunan ng kanyang ina, si Santa Ana, ay pinangangalagaan na ng Diyos laban sa bahid ng kasalanang mana. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion. Ipanalangin mo kami. Ang aming pong pasasalamat sa SPPC ng Visal Santo Niño, buhat pa po sa Visal Santo Niño, Candaba, Pampanga sa kanilang pakikiisa. Ang Immaculada Concepcion, ang kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Ito ay isa sa pinamakahalagang dogma at titulo ng mahal na Birhen sa simbahang Katoliko. Ito'y tumutukoy sa katotohanan na si Maria mula pa sa unang sandali ng kanyang paglilihi sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana ay pinangalagaan ng Diyos labad sa bahid ng kasalanang mana. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion. Ipanalangin mo kami. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa SPPC ng Malamig, Bustos, Bulacan. ay sa kadiliman, kami lahat ay nagtatampo sa'yo. Mga anak mo, kapatid ni Kristo. Ang susunod na imahe ay ang imahe ng Nuestra Señora de los Remedios o Ina ng mga Lunas o Birhen ng Remedios. Ito ay isang titulong Marian na sumasagisag kay Maria bilang ang lunas ng lahat ng ating pangangailangan. Maging ito ay sakit ng katawan, problema sa buhay o espiritual na pagkauhaw. Ang titulong ito ay nagmula sa Order of the Most Holy Trinity noong 12 siglo. Noong panahong iyon, maraming Kristiyano ang ginagawang alipin. Tinawag nila si Maria de los Remedios dahil siya ang nagbigay ng paraan o lunas upang sila ay matubos o mapalaya. Nuestra Señora de los Remedios. Ipanalangin mo kami. Ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Teo Gabriel Pangilinan, buhat sa Malamig, Bustos, Bulacan. Maraming salamat po.
Sina San Pedro at San Pablo ay ang dalawang pinakamahalagang haligi ng simbahang Katoliko. Bagamat magkaiba ang kanilang pinagbulan at pagkatao, sila ay laging pinagsasama dahil sa kanilang magkatuwang na papel sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Bagamat nagkaroon sila ng mga pagkakaiba sa pananaw tulad ng pagtutuli sa mga hindi-Hudyo, sila ay naging simbolo ng pagkakaisa ng simbahan. Si Pedro ang nagbigay ng istruktura at katatagan at si Pablo ang nagbigay ng sigla at pagpapalawak. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin niyo kami. Ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa SPPC ng Bisal San Pablo, Candaba, Pampanga. Maraming salamat po. Ang Santo Niño o ang banal na bata ay ang pinakasentro ng debosyong Katoliko sa Pilipinas. Ang imahe ng Batang Jesus ay simbolo ng pagsisimula ng Kristyanismo sa ating bansa at ang malalim na pagmamahal ng mga Pilipino sa pamilya at sa mga bata. Itinuturo ng Santo Niño ang kababaang loob at pagtitiwala. Gaya ng sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo'y magbalik loob at maging katulad ng maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Mahal na poong Santo Niño, ipanalangin mo kami. Ang aming pasalamat sa SPPC ng IBA, buhat sa IBA, Hagonoy, Bulacan, sa inyo pong pakikiisa. Maraming salamat po. Nuestra Señora de Lourdes, ang mahal na Birhen ng Lourdes, isa sa pinakasikat na titulo ng mahal na Birhen sa buong mundo, nakilala bilang patrona ng mga may sakit. Ang debosyong ito ay nagmula pa sa serye ng 18 pagpapakita ni Maria sa isang simpleng batang apostol na si Santa Bernadette Soubirous noong 1858 sa Lourdes, France. Nuestra Señora de Lourdes, ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangalaga ng Pamilya Perez mula sa poblasyon Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Nagpakita ang Birhen ng Lourdes sa isang kuweba o groto na tinatawag na Masabiel. Sa kaniyang mga pagpapakita, nagbigay siya ng mahalagang mensahe. Una, ang pagsisisi or penance. Humiling ang Birhen ng panalangin at sakripisyo para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Ako ang Immaculada Concepcion. Noong March 25, 1858, ipinakilala ng Birhen ang kanyang sarili sa wikang lokal. Que soy era Immaculada Concepcion. Ito ang nagpapatunay sa dogma ng simbahan na idinilekara 4 na taon pa lamang ang nakakalipas. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Ang aming pong pasasalamat, kinaginang May Bagolor at pamilya buhat sa poblasyon Bustos, Bulacan. Ang Nuestra Señora de Lourdes na inaagapayan ng kabataan ng dagat-dagatan, pandangguhan ng dagat-dagatan, at musiko ang Banda 19. Isa sa mga pagpapakitang inutusan ng Birhen si Bernadette na humukay sa lupa at uminom sa bukal na lilitaw doon. Ang dating maputik na lupa ay naging isang malinaw na bukal ng tubig. Mula noon, libo-libong himala ng kagalingan ang naitala mula sa mga taong umiinom o naligo sa tubig ng Lourdes. Hanggang ngayon, ang Lourdes ay dinarayo ng mga may sakit mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nuestra Señora de Lourdes, ipanalangin mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ni former Mayor Willie at Ginang Elvira Kiat at pamilya mula sa Pila, Laguna. Maraming salamat po.
Ang amin rin pong pasasalamat sa kabataan ng Dagat-Dagatan, gayon din sa pandangguhan ng Dagat-Dagatan at ang Banda 19. Inang Birhen ng Lourdes aming ina, Reyna ng Santa Iglesia Katolika, yung pinabalong sa Lourdes ang tubig, bukal ng kagalingan at iyong pag-ibig. Kaagapay po ng susunod nating imahe ang mga kabataan mula sa Bisal Santo Niño. Sabay sa kadiliman, kaming lahat ay nakaampong sa'yo. Mga anak mo, kapatid ni Cristo. Mahal na Birhen ng Lourdes, aming pinagkakasing. Sinusundan po ito ng pandangguhan mula rin sa Bisal Santo Niño. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sa gitna ng ating mga problema bilang matatanda, ang Santo Niño ay nag-aanyaya sa atin na bumalik sa pagiging bata sa espiritu. Matutong magtiwala, matutong maging masaya sa maliit na bagay, at laging umasa sa kalinga ng ating amang nasa langit. Banal na bata, Santo Niño, ikaw ang aming hari at aming kaibigan. Huwag mo kaming iwan sa aming paglalakbay. Basbasan mo ang aming mga tahanan at naway ang aming pananampalataya ay manatiling kasing busilak ng isang bata. Amen. Mahal na poong Santo Niño, Kawaan mo kami. ang amin pong pasasalamat sa SPPC ng Bisal Santo Niño, Bisal Santo Niño, Candaba, Pampanga. Aming kinikilala ang pandangguhan ng Pulong Gubat, Candaba, Pampanga. Inang Birhen ng Lourdes aming ina, Reyna ng Santa Iglesia Katolika, yung pinabalong sa Lourdes ang tubig, bukal ng kagalingan at iyong pag-ibig. Biyain ang katamis-tamis, maging talang kabay sa kadiliman, kaming lahat ay nakaampong sa'yo. Mga anak mo, kapatid ni Cristo. Mahal na Birhen ng Lourdes, aming pinagkakasing. Kami ay Nuestro Padre Jesus de la Pacencia, isa sa pinakamadamdaming imahe ni Kristo. Ipinapakita nito ang sandali sa kanyang pasyon kung saan siya ay muling naghihintay matapos hagupitin, habang ang mga sundalo ay naghahanda para sa kanyang pagpapako sa krus. Si Jesus de la Pacencia ay nagpapaalala sa atin na sa mga sandaling pakiramdam natin na iniwan tayo ng lahat,
at tila wala ng katapusan ng ating paghihirap, naroon din ang Panginoon, nakaupo sa ating tabi, nagtitiis kasama natin at binibigyan tayo ng lakas na magpatuloy. Nuestro Padre Jesus de la Paciencia, turuan mo kaming magtiis gaya ng iyong pagtitiis. Sa gitna ng aming mga kalituhan at paghihinay, kalooban kami ng kapayapaan ng puso at matatag na pananalig sa iyong pag-ibig. Amen. Nuestro Padre Jesus de la Paciencia, kawaan mo kami. Ito po ay nasa pangangalaga ng SPPC ng Pulong Gubat, Candaba, Pampanga. Maraming salamat po. Susunod po ang pandangguhan ng Kambaog. Pag ano nito, labas. Pandangguhan po ng Kambaog, sound system ng Kambaog. Susunod po sa pandangguhan ng Kambaog, pandangguhan ng Malamig. Sound system ng Malamig. Pandangguhan ng Bunga Mayor. Susundan po ng sound system ng Bunga Mayor. Pandangguhan ng Maginaw. Susunod po ang sound system ng Maginaw. Pandangguhan ng Kulyanin, Wala-Wala. Susundan po ng sound system ng Kulyanin, Wala-Wala. Sunod po ang pandangguhan ng Kulyanin, Rosas. Kasunod po ang Kulyanin, Wala-Wala, sound system ng Wala-Wala. Kulyanin, Rosas, sound system ng Kulyanin, Rosas. Pandangguhan ng Paligi.
Susunod po sa pandangguhan ng paligi ang pandangguhan ng Bisal Santo Cristo. Sound system ng Bisal Santo Cristo. Susunod po ang pandangguhan ng Santa Catalina. Santa Catalina po, susunod na po kayo sa Santo Cristo. Pagtapos po ng pandangguhan ng Santo Cristo, ng Santa Catalina, sound system ng Santa Catalina, pandangguhan ng San Pedro. Sound system ng San Pedro. Birhen ng Lourdes aming ina, Reyna ng Santa Iglesia Katolika. Ang kasaysayan at debosyon sa mahal na Birhen ng Lourdes sa San Pedro, Bustos, Bulacan. Ang Barangay San Pedro sa bayan ng Bustos ay kilala hindi lamang sa masaganang ani at payapang pamumuhay, kundi sa malalim na debosyon ng mga mamamayan nito sa mahal na Birhen sa Lourdes. Ang kasaysayang ito ay kwento ng pananampalataya, pagkakaisa at mga milagrong nagbubuklod sa mga taga-Bustos. Ang debosyon sa Birhen ng Lourdes sa San Pedro ay nagsimula sa mga unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang pamimintuho sa mahal na Birhen ay pinasimula ni Nana Ake at magpahanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy ng kaniyang pamilya. Dahil ang Lourdes, France ay kilala bilang lugar ng kagalingan, naging sentro ang bisita ng mga may sakit na nananalangin para sa pisikal at espiritual na kagalingan. Taon-taon tuwing February 11, ipinagdiriwang ang kapistahan ng patrona. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamakulay na selebrasyon sa Bustos. 9 na araw bago ang pista, ang mga deboto ay nagtitipon para sa pagdarasal ng rosaryo, pag-awit at pagdiriwang ng banal na misa. Sinusundan ito ng Marian Procession, ang pag-ikot ng mga imahe ng mahal na ina sa mga kalsada ng Bustos ay dinarayo hindi lamang ng mga lokal, kundi pati ng mga taga-Karatig Bayan na nagnanais mamintuho. Maraming kwento ang bumabalot sa mahal na Birhen sa Lourdes sa San Pedro. May mga ulat na mga may sakit na gumaling matapos ang taimtim na pananalangin at mga pamilyang nakaraos sa hirap sa tulong ng kanilang debosyon. Sa kasulukuyan, ang mahal na Birhen sa Lourdes sa San Pedro ay nagsisilbing lugar para sa pagninilay at pagpapatibay ng pananampalataya. Isang paalala na sa gitna ng mga pagsubok, mayroon tayong inang nagbabantay. Nuestra Señora de Lourdes de Bustos, ipanalangin mo kami.
Susunod po sa hanay ng ating prosesyon, ang pandangguhan ng San Pedro, Bustos, Bulacan. Ang amin din pong taus-pusong pasasalamat sa mga Boys of Nana Ake sa pag-agapay sa mahal na Birhen. Susunod po sa hanay ng pandangguhan ng Nuestra Señora de Lourdes, ang mga ginang ng Nuestra Señora de Lourdes 2025. Tanga ng katagang Ave Maria. Gayon din po ang aming pasasalamat sa Municipal Bustos Band sa tugtuging handog sa mahal na Birhen ng Lourdes. Ang amin din pong pasasalamat sa mga kabataan ng Nuestra Señora de Lourdes. Muli ang imahe ng Nuestra Señora de Bustos ay inaagapayan ng ating mga ginang ng Lourdes 2025. Bayan ng Diyos, atin muling sabay-sabay na saksihan ang paglabas ng pinipintakasing mahal na ina, ang Nuestra Señora de Lourdes de Bustos. Taong 1933 ay nagsimula ang debosyon para sa mahal na Birhen San Pedro, Bustos, Bulacan. Flaviana o kilala bilang si Nana Ake, ang taong nasa likod at nagpasimula ng debosyong ito. At magpasa hanggang ngayon ay patuloy tayong nagsasama-sama para sa pagpupugay at pamimintuho sa Kanya. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva! Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Happy Fiesta po.